Hindi lang maglilingkod, kundi talagang pagpapala sila sa gawain ng ating Panginoon. At hindi lang pagpapala, kundi sila ay tunay na gagamitin ng Panginoon pagdating ng takdang panahon sa mga kapangyarihang paraan. Kaya naniniwala po ako na mga kabataan ng Kristiyano ang pag-asa ng bayan. Kaya patuloy tayo, Christian Francis, nawa mayroon pa kayong makasama, no? Maraming kang kaibigan doon. Francis, maraming kaibigan, di ba? Kaya sana makasama natin, no? Sa sunod na linggo, sama ninyo, Christian, para mas marami, mas masaya. Kaya sa gabing ito, tandaan po natin ay hindi po ako ang tandaan natin ano pala ngayon, huling linggo ng July. So, sinong akay ngayon? Sino nakapag-akay? Si Jam-Jam lang yan, no? Ito siya, si Christian sa buwan ng July. At si Francis. At wala na, iba? Wala na ba? So, sana, kahit ganito lang, walang problema, kahit once a month, mayroong lang isa, dalawa, so walang pagpapala niyan, kaysa wala talaga, di ba? Sabi ko, mas maganda talaga pag talagang mayo tayo. Kaya salamat kay Daddy John, kaya kahit minsan pagod siya, talagang nagpursige talaga, willing din siya mag-isa. Kaya salamat mag-isa lang yan. Kasi nga, gulat ko na wala na nung Mayo na pala siya mag-isa. Kaya binigyan din talaga siya ng bunga. Kaya salamat at ako naniniwala na magbunga din tayo lahat balang araw. Hindi mo ngayon, hindi mo bukas, pero yung puso natin talaga gusto mag-akay, mangyayari talaga kung ano ang laman ng ating puso. Kaya salamat, Brother Jack. Sa gabing ito, hindi po akong mangangaral dahil binigyan ko kayo ng break once a month lang naman para po makita ko po yung mga experience, no? Yung mga nararanasan natin sa loob ng isang buwan. Kasi yung ating ipinapangaral kasi based on our experience. Kung ano po yung ating nararanasan sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kinukunik lang natin ito sa talata na nakaka-relate po tayo. So, salamat po. At ngayon, wala tayong ibang tagapagsalita kundi meron dalawa, si Brother Jam at si Pastor Romnick. Sila po ang ating gagamitin ngayon. At nawa po ay talagang pakinggan po natin sapagkat mas maganda na makinig tayo kaysa tayo ay mangaral. Mahirap mangaral. Diba? Mas maganda yung nakaupo ka lang nakikinig, wala kang alalahanin ba? Diba? At kaya nga, hindi biro po yung mga kala mo, biro. Yung paggawa lang ng mensahe niya. Yung hilingin mo lang sa Panginoon, ano bang yung mensahe ko, ano bang ipapakain ko, ano bang lulutuin ko para pakainin ko si Mr. Cookie, no? Ang salita mo. Kaya ito kasing salita ng Diyos, pagkain ito sa ating spiritual na buhay. Tandaan po natin. Kaya napaka-importante sa bawat makikinig natin, mayroon talaga tayong napulot. Ay, sabihin, bawat pakikinig natin, sana kahit isang salita lamang na-refresh tayo. Kung hindi man sa lahat na talata na nakarinig tayo, sana kahit isa lang. Sa daming mabibigkas nila, posible wala kahit isa doon na na-refresh ka. O wala isa doon na napalakas ka. O wala isa doon na itinatama ka. Diba? Ganyan lang naman eh. Papalakasin tayo, tatamaan tayo. Diba? Talagang sisirain yung bulok na laman ng ating puso. Nandun yan sa talat-talat eh. No? Kaya kung masasaktan tayo, pasalamat tayo. Pinagpapala tayo, salamat tayo. Kung sa lahat na ating napapakinggan na talata, tayo pasalamat. Kasi napakasarap na makinig at i-apply po natin. Kasi sabi ko nga lagi sa inyo, wala po silbi kasi yung pakikinig ng pakikinig, hindi mo man i-apply, hindi makikita sa buhay mo yan. Kaya malinaw sa Tiago chapter 1 verse 22, sabi doon, mamuhay kayo ay sa salita ng Diyos, kung pinapakinggan lamang ninyo ito at hindi ginagawa, dinadaya ninyo. Malinaw, bakit kaya dinadaya? Dahil wala tayong atatanggap na papuro pagpapala dahil sa Diyos. Kaya nga tayo punta sa simbahan, bakit? Nakikinig, ating napapakinggan, gawin po natin. Yun po yun eh. Hindi kahit
Nagasipan, upo ka lang, pinig, tapos wala na. Hindi mo ginagawa, pagod na lang tayo. Kaya ang nangyari sa Kristiyano, the following month, the following year, bagsak. Bakit? Kasi nakikinig nga, nagsisimba nga, nakikinig nga, ito bang ginagawa, pinagkinig. Kaya sabi nga, dinadaya ninyo ang iyong sarili. Bakit ikaw lang din? Malulugi. Bakit? Hindi ka magtatagal sa paglilingkod. Dahil sa paglilingkod may kalaban tayo dito. Kasi sundalo tayo ni Kristo. Pag sundalo ni Kristo, ang sundalo din ng demonyo. Di ba? Ang sundalo din si Duterte. Ang sundalo din si ang Pilipinas, di ba? Ang sundalo din ang demonyo. Ang sundalo si Kristo. Saan ba tayo doon sa tatlo? Sundalo tayo ni Kristo. No? Kaya, ang sundalo ang demonyo. Baka active pa natin ang sundalo ang demonyo. Kaya sa atin, isang pagod yan, bakit tumugsak si Bakit nawala sa Bakit? Kahapon, grabe, ang liksik pa nun, ang sayo pa nun. Kahapon, ganito pa, pero bakit kinabukasan? Wala na. At hindi na talaga ipapakita. Bakit? Tinangay ni sundalo ng demonyo. Sundalo ng demonyo, mga kaibigan. Kaya tayo, sundalo din ni Kristo. Kaya pag sundalo ka ni Kristo, may laging kang dalang tabang salita ng Panginoon sa Kristo. Kasi kung wala kang dalang tabang, madadaya ka talaga. Sundalo ng Pilipinas, laging may dalang yan. Baril. Pag sa operasyon, pag sila sa operasyon, may dala. Package sila. Tubig, pagkain, lahat. Package yan. Tayo, kumusta? Kailangan, kung sila ay package, lalo na tayo package. Yan, persistent. Lahat ng talata, dapat na mayroon tayo lahat na paborito natin talata. Yung definisa ng talata, pandigma ng talata, pampalakas ng talata, ano pa gusto mo? Ang daming tabak dyan, ang daming. Grabe. Dami mo pulot para mabigay sa iyo ng tagumpay sa paglilingkod mo kay Kristo. Kung hindi ka ngayon aktibo, hindi ka, simba ka lang, parang habit mo na lang, parang ritual na lang, pupunta mo sa simbahan. Nasa simba ko, linggo ngayon. Nasa simba ko, linggo ng gabi ngayon. Nasa simba lang ako, Merkulis din pagkatapos wala ka nang ginagawa, kaibigan, sa God's kingdom na wala kang gawin. Maawa ka sa sarili mo. Kasi pag hindi ka gumagawa, baka sa sunod demonyo na gagawa sa buhay mo. Delikado yun Kaya tinuturo tayo, gagawa tayo. Kasi pag gumagawa ka, lagi kang nag-memorize ng talata. Diba? At pag mayroon kang pinagdaanan, mabagit mo lang yun. Mano ka na, mapalakas ka na mayroon ka lang pinagdaanan na hindi maganda, gaganda ka, bakit? May tabak ka kung wala kang tabak, wala na. Hindi na maganda yung pakiramdam mo. Hindi na maganda yung mukha mo, wala na. Bakit? Walang laman talata yung puso mo. Kaya mag-ibang tayo ng talata bilang tabak. Bilang mga sundalo ng Kristo. Kaya pakinggan natin ang pangangaral ngayon upang talagang mapalakas tayo, papasigla tayo. Ang ating unang tagapagsalita, walang iba. Siya po ay isang kabataan na talagang noon pang 2018, kami ay nagdanas ng iba't ibang klaseng digmaan, nagtitinda din niya ng pangalan niya. Yung mga ipaninda sa school para katulong. Dito, nung dumating kami dito, titinda din ng isda para makatulong. At nagtatrabaho ka, sa Lunes may trabaho din siya, nakatulong. At di lang doon, Mayo, Bible study, nakatulong siya hindi lang sa financial, maging sa spiritual, sa physical na pangailangan, nakatulong siya. Kaya, marami na po siyang nararanasan sa kanyang pagiging kabataan ng God's Kingdom, kung saan umiyak yan kasi sasaktan siya minsan sa kanyang pagka-choreographer, siya nasasaktan siya, umiyak yan minsan. So, sabi ko pati kasama yan, hindi ka magiging matapang kung hindi ka masasaktan. Kaya is lang kasama sa buhay yan. Pag hindi ka nasasaktan, maning ka na, delikado yun. Masasaktan ka talaga. Pero sa sakit na mayroon ka, yun ang nagpapatibay sa'yo.
Kaya huwag ka lang magtampo. Kaya salamat, di siya nagtampo. Curriculum preparation. Di ba? Ay, masasaktan ka talaga. Pero kasama yan. Nagpatatag, nagpatibay yan. Doon nga malalaman na, wow, umunlad na pala ako, lumalabog pala ako. Dahil mayroon kong maaway mo sa akin. Di ba? Doon mo makikita na lumalabog ka na eh. Kasi mayroon nang umaaway sa'yo. Kasi kung umaaway sa'yo yung mga tao na gusto din, yung gusto din nila yung nakita niya sa'yo. Di ba? Kaya siya po ang ating tagapagsalita ngayon. At lahat po tayo tumayo habang lumalapit. Walang iba. Diyan sa bulan. Palapakan natin ang Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Amen. Kaya, Biblia. Nakita ng Diyos na tayo pumug sa kasalanan. Nandito sa mundo, ang demonyo, kaya may Biblia. Para hindi tayo bumagsak. Para hindi tayo malagay sa kaparusahan. Wala hanggang. Kaya delikado po yung pagsuway. Kaya nga kung anong itinuturo sa atin, na yung itinuturo naman sa atin na nasa Biblia, ay gawin na po natin. Kung wala sa Biblia, huwag mong gawin mo sa Biblia. Di ba? Pero nasa Biblia eh. Di ba? Huwag natin kalabanin. Kasi delikado ang ating kinabukasan dyan. Hindi man ngayon, hindi man bukas, kasi wala namang nagtanim na anihin mo bukas eh. Magtanim ka daw ngayon ng kasamaan, bukas anihin mo ba? Hindi ah. Magtanim ka daw ng kabubyan ngayon, bukas anihin ba? Hindi ah. Batay sa iyong tinanim, balang araw yun ang iyong aanihin. Kaya ngayon pala, magtanim ka ng kabubyan, para pagdating ng araw, hindi ka magsisi. Kasi maraming matatanda na nagsisisi. Buti sana nung panahon. Giling ko na ko sa Panginoon, ngayon hindi ko na kaya. Wala na. Gudugod ka na. Hanggang pangarap ka na lang. Di ba? Ngayon, grabe privilege natin na mayroon talagang nagturo sa atin. Ara tayo maglingkod sa Diyos. Sarap maglingkod sa Diyos, mga kaibigan. Di ba? Namaramdaman natin bautism. Di ba? Sarap maglingkod sa Panginoon. Lalo na pag ikaw ay talagang magamit na talaga sa kaharian ng ating Panginoon. Bago ka magamit dito, hayo ka muna. Stretching muna tayo. Hayo muna tayo. Bible study. Meron tayo para pagdating dito, tinagwinto na barbero. Anong barbero? Hindi mo nga nagawa. Yung mga sinasabi mo, katawa-tawa ka dyan. Kasi ang Panginoon, tandaan po natin yung mga apostol. Lahat ng kanilang tinuturo naranasan. Diba sa kingdom? Hindi ka nagtuturo dito. Sa theory lang, parang naunawaan mo kung hindi tinuturo mo base doon sa nararanasan mo. Kinuha mo lang yung mga ibang talata dahil nakarelate ka doon. Kung hindi tayo, maasap ko na sa sunod, hindi lagi siya kaya ko na lagi. Sunod, makita ko siya matali. Jera. Wow. Si Chere. Pichi. Maganda si Arya. Diba? Sayang ganda na yun kung hindi magamit dito yun. Diba? Lahat tayo. Hindi ko na isa siya. Lalo na si Pichi. Parang tigasin. Lahat kayo gusto ko makita dito. Pero ang gusto ko parang hindi din yung gusto yata eh. Gugustuhin ko man. Nangarap man ako. Pero parang ang layo ng pakiramdam ng iba parang mangarap dito. Diba walang magulang na hindi mangarap na ang kanyang anak makita dito. Wow. Siya ay nandyan na. Dati nakaupo lang. Dati umihikap lang. Dati tumibigit lang. Pero ngayon nandyan na. Grabe, di ba? There is the improvement, maturity. No? Kaya dapat sana meron tayo pangarap na gano'n. Bago naman nandito yan siya dyan, may talagang humayo na sa teaching, Bible study. At ngayon, salamat na, bunga na siya. Diba? May ginagawa yan. Lagi kong tinuturuan niya. Ikaw, dapat ay makita sa'yo. Talagang karapat-dapat ka na. Kaya, nagsikap siya. Ayaw mag-isa yan. Bible study mag-isa yan. Yun ang tinuturo ko sino. Mag-isa ako. Mag-isa ako. Kaya, sa isa, kung makita ng Diyos, tama ka, ay dagdagan ka niya ng isa. Kaya napaka-importante. Kaya sana kung mayroon tayo napulot sa ating napapakinggan, panganib sa pagsuway, sana huwag natin sumuwan. Di ba?
Para hindi tayo lagi nanganganib. Kasi yung nanganganib, lagi kinakabahan yun eh. Yeah? Nanganganib kayo. Walang nanganganib, hindi kinakabahan. Nanganganib, kinakabahan niya. Kaya huwag tayo sumway. Kung anong sinabi ng Diyos, kasulat sa Biblia, gawin ako. Sa ulitin ko si Lot, asawa niya, hindi ko napisintis yung batay para konsintihin. Ang daming hindi ko napisintihin Diyos eh. Kasi marami sa Biblia lahat nakakamali din eh. Bawat pagkakamali, may bayad yan. Bawat pagsuway, may bayad. Bawat pagsunod, may bayad. Anong gusto mong bayaran sa'yo? Ang pagsuway mo, pagsunod mo. Di ba gusto natin yung pagsunod? Doon na tayo sumunod. Doon na tayo sa pagsunod. Kasi may iba bayad at Diyos. Bayad ng kagalangan. Iyak ng kagalangan. Hindi bayad ng kalungkutan. Hindi bayad ng kapighatian. Bayad ng kagalangan. Kasi sinunod natin ng Diyos mga kapatid. Di ba napakaganda sumunod? Di ba? Kaya sana po, ulitin ko, sana susunod ng mga kabataan dito, ngaral, dahil nakitaan po natin. Hindi lang sa kwento sa karunungan. Kasi madali lang, alam mo yung Biblia, pag-aralan mo yan, makapulot ka talaga ng katalinuhan dyan. Nagkakataan mo lang, pero iba kasi kung napag-aralan mo kaysa nagawa mo. Gawin mo muna. At pag nagawa mo na, ayun, yung ginagawa mo ay i-relate mo, ay makaka-relate ka doon sa mga talata na iba ba. Bakit nagawa mo? Pero kung hindi mo nagawa, baga, mangaral ka dito. Isang kulang. Giving, lagi natin sa giving kasi makarelate tayo. Ay, ito. Ganda ng binanggit mo eh. Luke 6:38. Tapos, hindi ka marunong magbigay. Harap ka dito, hindi ka marunong magbigay. Nakakaya naman. Di ba? Para makarelate tayo. Kasi yun ang madali nating maintindihan eh. Di ba? Yung ibig ko sabihin, nasa nangarap ka dito, ginawa mo dapat. Di ba? Kaya ang Panginoon, grabe turo niya, kaya hindi tuloy yung ginawa niya. Yung pagpakumbaba lang, grabe siya muna ng pagpakumbaba. Yung paghandog ng alay ng buhay, siya muna. Yung pag-iyak, yung panalangin, ginawa niya. Ginawa niya lang. At itinuturo niya. Kaya, yun yung God's kingdom. Gusto natin, mangaral dito, may gagawin muna tayo. Para, malugod natin ang Panginoon. Kaya nagtatapo ang Panginoon doon sa mga kanyang bayan eh. Kasi, hindi na talaga sila gumagawa sa puso, sa salita na lang. Ginamit na lang ng karunungan. Kasi ang Biblia, madali lang yan eh. Pag-aralan mo, makapulot mo ng karunungan dyan eh. Madali lang. Ang karunungan ay makuha mo sa pag-aral. Pero ang hindi makuha sa pag-aral. Binigay ng Diyos yan sa mga taong gumawa kanyang banal na kasulatan. Yung gusto natin yung hindi yung karunungan. Anin mo yung karunungan mo. Magaling ka magturo, ang galing mo magturo, ang galing mo magturo. Lahat na. Ikaw na magaling, ikaw na sikat, ikaw na pila, pero wala ka namang anointing. Natutuwa ba sa Diyos? Hindi ko natutuwa sa Diyos. Kasi, pag tama lang anointing, yung itinuturo mo, hindi mo ginagawa. Pero mo, magtuturo ka ng about kasalanan, about humility, about humbleness, pero hindi nakikita sa'yo, kaibigan, papatunay na wala ka talaga karunungan galing sa Diyos, karunungan lang mula sa sarili. Kaya, may pagkakaiba. Kaya, dawa, huwag lang karunungan, mayroon tayo kinakailangan, may ginagawa tayo upang kaligtan tayo ng ating Panginoon. Kaya, maasa po ko, ulitin ko sa sunod, ako'y magamit na itong dalawang tato. Nangarap ko ako dyan, lagi mo niluhod yung Panginoon Lord nila. Sabi nga Natalie, Pastor, wala akong kasama. Sabi ko, bagsak yata ako. Bagsak ang puso ko sa'yo Natalie. Sabi ko, ito kaya si Jaira. Kanino kaya? Saan kaya ako? Kaya sabi ko, ang ganda pangarap ko kanila eh. Kaya lagi na lang ako nabigo. Pero alam ko, hindi ako sumusuko. Hindi ko sumusuko. Walang sukuan ito. Habang may luhod, patuloy akong luluhod. Habang may dila, patuloy kong bubagitin. At balang araw, ako'y naniniwala na bibigyan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Pag binigyan na kayo, lahat magagawa na. Napag-ibig-ibig kayo. Balang araw, sarili ng ating ito. Hindi natin kailangan ang karunungan. Ang kailangan natin ang anointing. Anong ibig kong sabihin? Karunungan
na pansarili lamang natin kailangan. Ang karunungan gusto ko, yung galing sa ating Panginoon Kristo. Kasi may karunungan pansarili lamang. Madali lang yung mga kaibigan. Aral ka lang, kapulit ka lang. Pero hindi yan ang gusto natin. Karunungan na dapat pang-alahatan. Karunungan naggaling talaga sa ating Panginoon. Kasi napakaganda yun. Yun yung gusto ko makita sa bawat isa. Nangangarap, tama, deserving siya. Eh, nagawa niya. Nagawa niya ang kanyang sinasabi. Kaya salamat sa ating unang kapagsalita. Walang iba, kundi si Jared Sambor. Palapakan natin siya. No? At ngayon, wala tayong ibang kapagsalita sa pangalawa. So, ang natira mong oras, Pastor Min, 5 minutes lang yan. Talaga, inubos siya dyan. Sabi ko nga ano oras na? Sabi ko nga 25 minutes. Sumabot siya ng 30 minutes. Ako din, mga 10 minutes. Kaya, mayroon pa tayo ng 30 minutes, no? 30 minutes na ipukonsume ni Pastor Nick. Siya po ay, no? Pastor Nick sa napagandang mensahe na pakinggan. Nakapagbigay ng karagdagang karunungan sa bawat isa sa atin, no? Kaya nga malinaw, sabi niya, ano yung tema niya, living by faith. Oh, kaya napaka-importante po yun na sa pananampalataya ito ay pinag-aaralan niya, pananampalataya. No? Ay huwag lang tayo lumakad sa mga ating nakikita dahil masisira talaga yung ating pananampalataya. Kundi lalakaran talaga natin yung itinuturo ng Panginoon sa atin. Yun lamang kanyang itinuturo, lakaran natin ang kanyang salita. Hindi yung ating nakikita sa mundong ito. Eh, masisira talaga ang ating pananampalataya. Lalo na kapag magkakaroon ka ng katabi na hindi maintindihan, sira talaga ang palataya. Kaya huwag mong tingnan yung katabi mo, Jaira. Kaya napaka-importante, lakaran lang talaga natin yung salita ng Panginoon. Kasi doon talaga tayo pagpapalain. Kasi yung mga katabi natin minsan nanggugulo lang yan para masira natin ba ng kaya napaganda na tayong lahat lakaran talaga natin yung pananampalataya. Kasi nilakaran natin talaga gagawin talaga natin ang salita ng Panginoon. Yun yung ibig sabihin doon. Huwag natin gawin yung ating nakikita na hindi maganda. Hindi gagawin natin yung salita ng Diyos ay na tinuturo sa atin para gaganda ang ating buhay. Kaya salamat at sa gabing ito, no, ako'y naniniwala na mayroon tayong natutunan, mayroon tayong naiintindihan, at mayroong karagdagan, no, na karunungan nating nakamit ngayon mula sa mga dalawang tagapagsalita. Na yan po ay talagang ginamit ng Panginoon para turuan po tayo, lalo tayong lumalim sa ating Panginoon Kristo. Kaya sa panguli, ako po'y manalangin, Panginoon, naniniwala po kami na mga salita ng napakinggan ngayon mula kay Brother Cham at kay Pastor Rumney. Panginoon, naniniwala po kami na may gagawin ka na panibagong pagpapala sa bawat isa sa amin dahil anuman ang aming napapakinggan ngayon, ito'y aming gagawin. Kaya salamat Panginoon sa mga salita na itinuturo mo sa amin. Salamat Panginoon na encourage kami Panginoon sa mga salitang ito at dahil na-encourage kami sunod nito Panginoon, mga pabor, mga pagpapala na aming maranasan buhat sa inyo. Maraming salamat sa tagumpay sa gawain mo sa gabing ito sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magwika ng malakas na Amen and Amen and Amen. Maraming salamat at dahil mayroon daw kayong activity, ano bang gagawin ninyo sa sayaw? Sino bang, may palaro kayo? So, okay, mag-start ng isang palaro para kasi daw may premium daw pala sila na ibibigay. Pero hindi naman kalakihan, pero may premium daw talaga. Tapos mayroon silang inanda na tinapay para pagkakait tayo, hindi kayo mapagod sa kalalaro ninyo. Kaya makainin din kayo na tinapay. Kaya sige po, ano na natin yung mga upuan tayo na po tayo, yung upuan natin. Iayos natin. Guys,
gagawin natin. Ayan. Tara guys. Ito naman na, TJ ko naman na yung mga gamit. Gagamitin natin. Kaya ang munang gagawin natin guys, bago tayo magsimula, stop po. Ano yung bote? Ano yung bote? Tapos, one. Ano, kailangan ko yung lahat ng upuan ng dalawa. Yung upuan lahat ng dalawa. DJ, hindi natin yung upuan natin. Diyan. Kasi kailangan natin i-occupy yung space dito. Yan. Lahat kasali ha. Lahat. Oh, let's go Ryan. Ayan guys. Ito po guys. Tara, ilan ba tayo lahat? Dito na lahat, sino lahat ng gusto mong sumali na pagkakaan dito na lahat. Para matapos ka agad tayo guys. Saan yung break yung hindi natin lalaro eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tama, 9. 9 kasi tatlo. Tatlo sila. Tapos ito isa-isa lang. Part. Guys, ay bago tayo magsimula, kailangan natin manalangin. Manalangin muna tayo guys. Para siya si Arian. Siya si Ate Arian. Tara guys, nasa na yung iba? Dito na. Ano na dito, compress na tayo dito lahat. Guys.